Scarlett Rodriguez aka Agent Sapphire ay isang agent ng GIA or Gemstone Intelligence Agency, ang sekretong organisasyon na suportado ng mga nakatataas sa gobyerno para mapangalagaan ang seguridad ng bansa. Nathaniel Torres, isa ng ganap na bilyonaryo sa edad lamang na 31, but the thing is masyado naging mabilis ang pagyaman ng binata na siyang naging dahilan para mapasama siya sa mga high-profile person na nasa government watchlist. Isabay mo pa ang ibang shareholder sa kumpanya niya involved din sa mga illegal na gawain. Ngunit sa kakulangan na ebidensya, hindi magawang maisaplong ang mga to at ito ang magiging misyon ni Scarlett Rodriguez. Ang problema, naging mag-ex-boyfriend at mag-ex-girlfriend lang naman si Scarlett at Nathaniel. Sa misyong ito, anong matutuklasan ni Scarlett? Hanggang saan ang pagkukunwari na kayang gawin ni Scarlett para sa kapakanan ng nakararami? Nagkunwari si Scarlett na mahal pa rin niya si Nathaniel at yun ang naging daan para makapasok siya sa kumpanya nito. Pero tilang pagkukunwari nagiging totohanan na. Magagawa kay ni Scarlett ang kanyang misyon nang hindi nahuhulog ang loob sa dating kasintahan? Preview. You know I love you, right? Tumango naman ako sa sinabi niya. Can you please say it? Ang nakangiting sabi niya. I looked into his eyes at hindi ako nakadalawang isip na sabihin ng mga salitang gusto niyang marinig. I love you. And this time I mean what I said. I do love him. Niyakap namin isa't isa. Medyo matagal before we let go. Nagpaalam na siya. He was about to go pero bumalik siya. He kissed me. It was a nice, gentle, soft kiss and I kissed him back because why not? A goodbye kiss. Halos madurog naman ang puso ko sa sunod na ginawa niya. Pinagdikit niya ang aming mga noo. He smiled and said, I'll see you soon. And then he left. And it pains me knowing na hindi na mangyayaring gusto niya. We're probably never gonna see each other again and akala ko lang pala yun dahil pagkalipas ng 3 taon, di ako makapaniwala kung sinong magiging misyon ko. Nathaniel Torres. Kung kanina ay nagulat ako na makita ko ang picture niya na nakaipit kasama ang mga documents na nasa loob ng folder, mas nagulat ako sa information na nabasa ko. He is a billionaire now. Ang problema, paano ko siya muling pakikiharapan, gayang basta na akong umalis nang walang paalam? Scarlett's POV. Pagkapasok pa lang namin sa pintuan, halos di na namin malaman kung ano ba ang una namin gagawin, ang maghubad ba or maghalikan. Dahil sa likod ng aming mga katawan habang naghahalikan, may nasagi kaming table dito sa may sala niya na may mga nakalagay na display ng mga babasaging item. Nalaglag ang mga yon at bumagsak sa sahig na siyang naging dahilan para mapatigil kami sa aming ginagawa at naghiwalay ang aming mga labi. Akala ko pupulutin niya ang mga nakakalat sa sahig. Bagkus, hinawi niya pa gamit ng isang kamay niya ang 2 natitirang babasaging figurine sa ibabaw ng table at agad akong binuhat at inuupo niya ako doon. Inalis niya lahat ng display sa tabletop na to. Ako ang pinalit niya. Mas bagay ka dito? Ang bulong niya pa bago maling maglapat ang aming mga labi. At balik ulit ang kamay ko sa pagtatanggal ng botones niya. Tinulungan naman niya ako, yung banda sa may pinakadulo ng suot niyang polo na may botones, siya nga ang nagtatanggal. Pasalubong kami na tila mga nagmamadali hanggang sa tumigil siya dahil isang botones na lang ang titira at tinayaan niya akong magtanggal noon. At nang matanggal ng lahat ng botones, siya na mismo naghubad ng suot niyang polo sa katawan niya, tila nagmamadali. Paano nga ba kami humantong sa ganito na lalaking bagong kakilala ko pa lang? 22 hours ago, there was suddenly a loud bang. Kasabay noon ang malakas sa tibok ng aking puso dahil ako'y nagtatago sa likod ng isang malaki at malapad na puno. Nandito kami sa isang isolated island. Hinahabol ako ng 2 lalaki. Inutos yon ni Mr. Aurelio na dakpin ako, ang lalaking katransaksyon ko. Well, dahil lang naman sa nahuli lang ginagawa kong pagmamanman. Sa kabila ng pagsusulong na maging legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot, bawal pa rin ang pagtatanim at pagmanufacture ng mga produktong cannabis sa bansa. Ang misyon ko kumuha ng sample ng marijuana at kumuha ng picture bilang ebidensya ng islang to ginagamit nila sa pagtatanim. Nagpanggap ako bilang buyer pero nang paalis na ako, bigla naman may tumawag galing sa entry point ng island na dumating ng totoong taong supposed to be talagang magiging katransak nila. Ang tanga lang ni Mr. Aurelio sa part na naka-loudspeaker ang tawag, kaya't nalaman ko at agad akong nagmadaling tumakas sa lugar na yon. Malamang iniwan ako ng kasama ko sa entry point, pero di bale may plan B kami kung sakali mong magkabolilyaso
At ngayon nga'y papunta na ako doon kaso hinahabol ako ng armas ng mga tauhan ni Mr. Aurelio. Napaaga na isang araw ang dating ng totoong buyer, supposed to be. Bukas pa talaga ang totoong schedule nito at hindi ngayon, kung kailan ginagawa ko ang mission ko. Gumawa lang kami ng alibi na need namin magkaroon ng on-hand products at isa ka sa mga bagong associate ni Mr. Fred na ngayon nasa pangangalaga ng ahensya. Isa sa mga big client nila. Di pa alam ng iba pang business ni Mr. Freddy na nakipagtulungan ito sa amin. Kaya tuloy pa rin ang transaksyon ng mga ito, pero mukhang nakatunog kaya't inagahan ng isang araw ang pagpunta. Nagawa namang paaminin si Mr. Freddy kaya't nagkaroon kami ng way para makapasok sa isla. Nagpanggap ako bilang new associate ni Mr. Freddy at mula sa araw na to, ako makikipag-transact ng business. Nagtaka pa nga si Mr. Aurelio bakit daw ang aga ko, bukas pa naman daw ang schedule ko. Nagdahilan na lang akong mabilis na ubos ang stock ng item at need punan para tuloy-tuloy ang pagsusupply ng demand sa clients. It is supposed to be an easy mission. Darating ako ng isla, makikipag-transact at magbabayad in exchange for an item, pero siguro nga wala talagang madali sa buhay. Kaya ito ako ngayon lumalaban. Nakikipagbarinan sa mga lalaking kanina pang humahabol sa akin. Susunod pa ang pagpapotok ng mga ito ng armas. Alamin lang dito ako sa likod ng puno, nagtatago. Huwag mong patayin, daplisan mo lang. Nakita mo naman ang ganda, di ba? Pakinabangan muna natin bago natin tuluyan. Mas maganda kung buhay pa natin titikman yan. Oo nga no, miss, buhay ka pa ba? Pagkatapos, sunod-sunod na putok ulit ng armas ang pinakawalan ng mga to sa bandang pwesto ko. At tinig ko ang pagtawa nila na parang demonyo. Sige, tumawa lang kayo sa isip-isip ko. Shit, konting minuto na lang sa sapit ng dilim. Kailangan kong makapunta. Sa pinag-usapang Plan B pickup area dahil limited time lang ang meron ako. At kapag di ako dumating ng taktang oras, may possibility na maiwan ako because it's part of protocol. Dahil pag hindi ako nakarating sa tinakdang oras, it means nahuli ako or worst, I'm dead. Papalubog ng araw at unti-unti, nagdidilim na ang area kapag tuluyan ng dumilim. Pupuputakan ko din sila ng armas. Shit pre, buhay pa nga. Sabi ng isa at kung makatawa pa'y parang demonyo. At sunod-sunod na namang putok ng armas ang pinakawalan ng mga to nang may maisip ako. Dumaing ako ng malakas sa tirang nahihirapan kahit wala naman akong tama. Pre, mukhang natamaan mo ha. Ayos. Nadinig ko pa ang malakas na pag-appear nila na tila nagbubunyi. Bago ko marinig ang mga yapak nilang papunta sa kinaroroonan ko, nagtatawanan pa sila habang naglalakad. Napangisi naman ako. Wrong move kayo dyan mga pre. Kung nagtatawanan sila, it means sobrang kampante sila. Kaya kinuha ko ang pagkakataon at agad akong humarap sa kanila. Shit pre, buhay pa pala. At agad silang kumaripas ng takbo pabalik dahil well, pinaulanan ko lang naman sila ng bala. Halos ubusin ko ang bala ng hawak kong armas. Nadapa pang isa dahil tinamaan ko to sa bandang binti at ang isa naman nakita kong dugaan ng balikat pero patuloy pa rin sa pagtakbo. Sa lagay na lang yan, siguro naman di na nila ako susundan. Agad akong nagmadali at nagsimulang tumakbo na mabilis. So far, nagawa ko naman ang mission ko. Nakakuha ko ng sample na nalalagay ko sa bulsa ko at ang picture naman pasimple ko ring nakunan gamit ang suot kong wristwatch. Binilisan kong takbo hanggang sa makarating ako sa may dalampasigan at agad kong natanaw ang speedboat. At kumaway ako habang patuloy pa rin ako sa pagtakbo pero bigla ako nakarinig ng sunod-sunod na loud noise mula sa likuran ko. Nang paglingon ko ay may mga kalalakihan na may bitbit na armas. Nakasakay sa owner-type jeep vehicle. Shit! Malayo pa naman to sa tansya ko kaya't nagmabilis ako ng takbo at malapit na rin ako sa kinaroroonan ng sundo ko. Kita ko nang umisi naman si Marco na parang wala lang. Isa siya sa mga agent na kilala ko na masasabi kong may maiksing pasensya. Kaya more on drop-off and pick-up ang binibigay sa kanya na responsibility at kuminsan back-up kapag kailangan na. Tulad na lamang ng gagawin niya ngayon. Nakita ko pa may kinuha siya pero hindi lang simpleng weapon ang nakita kong hawak niya. Is that a rocket launcher? At sinampay niya to sa may balikat niya at sinenyasan niya akong tumabi na ginawa ko naman pero mas safe dumapa na lamang ako. Kitang-kita kong mabilis na paglabas sa malaking metal na nagliliyab mula sa loob nito. Muntik na ako doon na. What a crazy woman. Nagtalunan naman ng mga lalaking lula ng sasakyan bago tuloy ang tumama ang malaking balang metal doon at sumabog.
Nalapitan ako ni Markong wala lang at iniabot ang kamay niya. Kinuha ko yun at tinulungan niya akong tumayo at naglakad na kami papunta sa speedboat. Relax na relax kami naglalakad hanggang sa nakasakay na kami at pinandar niya na ito. Sa may kalagitnaan ng dagat ay may our mother kaming na-meet na dalawang tao na sakay din ng speedboat. Sa kanila ko iaabot ang evidence na nakuha ko at bukod pa ron, may sumundo rin sa amin chopper. Binaba din ang rope ladder at umakit kaming dalawa ni Marco. Yung gamit naman naming speedboat kinuha ng isang kamitap namin. Tinag-isahan lang paanda rin ito palayo. Cheers! Sabi ni Marco. Pilit pinagtungga ang aming mga hawak na shot glass ng alak pero wala ako sa mood. Niyaya niya ako dito sa bar para makapag-relax daw pero paano ako makaka-relax kung wala na kaming trabaho? Halos mamatay kami sa misyon na ginawa namin tapos bigla naging inactive ang status namin sa org. Although binayaran kami, hindi pa rin mawala sa isip ko ano na ang gagawin ko sa buhay ko. Ang sabi pa, tatawagan na lang daw kami. Mahirap naman yung ganun, baka maghintay kami na maghintay sa wala. Huwag mo nang isipin yun. Pwede naman tayong bumalik sa police force kung di tayo matatanggap. Are you kidding me? Ayoko nang bumalik bilang police officer. Bukod sa ang baba ng sweldo, pagod na pagod tayo sa trabaho. At least pag nasa org tayo, hawak natin oras natin. Plus, permission pang bayad. Ang rant ko kay Marco, you need to relax. Look, at the guy at your side, 3 o'clock. Ilikot ko ang bar stool na inuupuan ko at pasimpleng tumingin sa bandang kanan ko. Nahuli ko ang isang lalaki nakatingin sa bandang pwesto namin, pero bigla itong umiwas. Natawa ako, shy type si boy, pero in fairness ang cute niya. Kung makikipaglaro ako ng totropahin or jojowain, malamang jojowain agad ang sagot ko. Pero baka nakainom lang siguro ako kahit naisip kong bagay na to. Kanina pa yung tingin ng tingin. Lapitan mo na kaya. Mag-relax ka muna. Ako naman uuwi na. Pangit mo kainuman. Puro reklamo. Sige, bye. Ang walang pakundang sabi sa akin ni Marco. Nakala mo wala akong feeling sumasaktan sa pinagsasabi niya. Tingnan mo siya, umalis pa hindi man lang nag-iwan ng pambayad. Lumingon naman ako muli kay Shy Boy. Di ko napansin kanina may kasama pala tong dalawang lalaki na tila pilit siyang pinapatayo. Malamang pinapapunta dito sa pwesto ko. Dahil wala na akong kasama, muli akong humingi ng isa pang shot sa bartender at agad tinungga ang laman. Ako na ngang lalapit, kawawa naman. Sad ko sa aking isipan. Naglabag ako ng pera sa bar counter at naglakad papunta sa pwesto nila. Natahimik ang tatlong lalaki na nakalapit na ako sa table nila. Hi, can I join? Paalam ko pero ang dalawang lalaki biglang nagpaalam na aalis na at naiwan kami ni Shy Boy. Ano nangyari sa mga yon? Ang tanong ko habang umupo ng pwesto paharap sa kanya. Ngayon, mas malapit na ako sa kanya ay masasabi ko, good looking pala tong sa Shy Boy. Unlike sa dalawa niyang kasama na mukhang naglalaro lang ng video game sa arcade. Pero this man, mali pa lang tawagin ko siyang Shy Boy dahil ang lakas ng appeal ng lalaking to. Mukhang gusto naman niya ako sige na nga, payag na ako makipag one night stand sa kanya. I'm Nathaniel, short for Nathan, and by the way, what's your name? Ang pagpapakilala niyang tila nahihiya pa. Sige na nga for the sake of flirt code, and since nagpakilala siya ng maayos, ay magpapakilala na rin muna ako. Scar, ang matipid kong sagot sa kanya. Scar? Tanong niya at natawa naman ako. Di ko alam kung sinasadya niya bang magpatawa or what, pero natawa talaga ako Okay, enough of this shit. Let's go to your place. Sabi ko after maubos ang tawa ko at tumayo na ako. What do you mean? Nagtatakang tanong niya. Pero tumayo naman siya. Shit talaga, tanga ba siya? Hirap naman makipag-fling sa panahon ngayon, no? Nakakataman mag-explain kaya't ang ginawa ko, hinawakan kong magkabilang panga niya. Tsaka ko siya hinalikan. Nung una, di siya nakagalaw agad. Pero nung nakarecover na siya at ma-realize niya ang gusto kong mangyari, agad niyang hinawakan ng kamay ko at tila nagmamadaling makaalis sa lugar na ito. So yun na nga, gulat lang ako sa mga ikinilos niya ngayon. Masyado ako naging judgmental sa pagtawag sa kanya ng Shy Boy dahil walang Shy Boy sa ginagawa niya sa akin ngayon. Iisipin mo wala siyang pakialam sa mga babasaging nakadisplay at akong pinalit na dito sa table. Nahubad niya ng tuluyan ang suot niyang long polo shirt at muli, naglapat ang aming mga labi. Shit, ang sarap din niyang humalik. Ang init ng kanyang mga labi. I had been kissed before but kisses did not feel that good before. Gaya ng pinaparana sa akin ngayon Shit, what's his name again? Basta tanda ko it starts with letter N.
I can't believe nalimutan ko agad ang name niya. Pero eto ako ngayon, letting him sliding his tongue inside my mouth. Whatever his name is, he's not shit a good kisser. At init ang dalawang palad niyang sabay ang paggalaw. And then suddenly, bumitaw siya sa halikan namin. Kasabay din ang pagbitaw ng dalawang kamay niya. Oh my God, medyo nakakabitin ah. Wait, ang sabi niya sa malalim na boses. Tumalikod siya sa akin at naglakad papunta sa ref at may kinuha siya. A bottle of wine? Tinanggal niya ang selyo at pinihit ang takip hanggang mabuksan niya ito. Basta lang niya tinapon ang takip sa may likuran niya at tinunggayon while he's looking at me seductively. I find him so hot na tila ba nauuhaw din ako. I also want some. Lumapit siya sa akin at muli tumungga sa bote at pagkatapos iniabot niya sa akin. Kinuha ko naman yon mula sa kamay niya at ako naman ang uminom. Habang umiinom ako, nakatingin kami sa isa't isa. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagnanasa at napatingin pa siya banda sa dibdib ko. And then he licked his lips. I know he plans to devour it but maybe later. Ako munang mauuna. Masarap ang wine na to, matamis. It is a dessert wine. Napatingin ako sa bote at napatingin ako sa matibunong dibdib niya nang may maisip ako. Umalis ako mula sa pagkakaupo sa table at tumayo sa harapan niya. Kaya ngayon harapan na kaming nakatayo habang nakatingin sa isa't isa, parehong puno ng pagnanasa. Kukunin niya na sana sa kamay ko ang bottle of wine pero pinigilan ko siya. Wait, I want more. Ang sabi ko sa mapang-akit na boses, pero imbes tunggain ko ang bote, binuhos ko to sa bandang dibdib niya. Nathan's POV. Nagpunta kami dito sa bar na usually namin pinupuntahan ng dalawa kong kaibigan na sina Angelo at Steven. Katatapos namin mag-pitch ng idea sa isang investment company para sa tatay yung business and we need to relax, pampatagal ng stress dahil for the third time mukhang di na naman accepted ang pinropose naming idea. Sinabi lang tatawagan kami for their decision which is not a good response dahil hindi lang sabi ng unang dalawang company na unang namin puntahan. We are app and game developers and lately, sobrang dami ng load namin at nakakahinayang ang ilang projects na tinatanggihan namin dahil kulang kami ng manpower and we need some fund para makapag-hire ng iba pang game and app developers para ma-accept na namin ang mga projects na ina-offer sa amin and hopefully magkaroon ng sariling office. Nakapili kami ng pupestohan naming table nang bigla ko napansin ng babaeng nakaupo sa may bar area. At di ako pa pwedeng magkamali, alam ko na siya yon, kahit di ko kita ang buong mukha niya. Scar is here. Ang dami ko sa sabi ko ang dalawang kasama. Habang nakatingin pa rin sa bar counter area kung saan siya nakapwesto ng upo. Yeah, I know her. Lagi kami dito napunta ng dalawa kong kasama at ganun din siya. Lagi din siyang nandito pero yung gabi, dalawa lang sila. Usually, 3 lang din silang grupo eh. Ilang beses ko na siyang nakita sa bar na to. I managed to get her name dahil pinsan ko ang bartender. Narinig daw niyang tinawag to ng kasama niyang Scar. Sus, ano naman kung nandito siya? Wala ka naman kwenta eh. Di mo naman magawang lapitan. Ang natatawang sabi ni Angelo. Oo nga. Ang pagsang-ay naman ni Steven. Tingnan mo tong dalawang to, walang kasupo-suporta sa akin. Napapailing na lang ako habang nainom ng beer. No offense bro. Okay na rin na hindi niya lapitan yan because that girl is a 9. Ang sabi ni Steven kay Angelo. Okay, what the heck is happening? Pinag-uusapan ba nila ang rate of attractiveness ni Scar at sa harapan ko pa? What do you mean she's a 9? Ang tanong ko kay Steven. Come on, guys like us, do you think papatulan tayo ng ganyan klaseng babae? Sabi ni Steven bago sumimsim ng alak sa hawak ng baso. Huwag kang mandamay. Baka ikaw lang di papatulan. You know what? Bakit di lang tayo magpostahan? Sige, Nathan. Ipakita mo na you are the man. Lapitan mo na si Miss Carr. Ang sagot naman ni Angelo. Not the shit Scar joke. It will be your death kapag ginamit mong pick-up line na yan. Ang sabi ni Steven na kanila lang parang sinasabi na wala akong pag-asa kay Scar. Okay, first of all, anong sinasabi niya na she's a 9? Bakit wala akong chance to be honest? What's my rate? 7, 6. Ang halos sabay na sagot ng dalawa. Si Angelo nagsabi ng 7 while si Steven ng 6. Bilib din naman ako sa confidence ng dalawang to. Sa aming tatlo ako kaya ang pinakapogi. Sakto. May daan waitress kaya tinawag ko ito. Hi miss, I know this is random but can I ask you a question? Tumago na ba ito at sumagot ng okay. On a scale of 1 to 10, pwede bang pakirate kami isa-isa kung gaano kami ka-attractive? 10 being the highest?
Straight to the point kong sabi sa waitress at inipit ko sa kamay niya ang 200 piso. Una niyang tinuro si Angelo, 5, then Steven, 6, and then me, 9. Umalis na ang waitress sa harapan namin at ginisihan ko ang dalawa na nakasimangot. That's shit cheating. Of course she's gonna rate you on 9 dahil binigyan mo siya ng tip. Ang angal ni Steven. Nakita ko naman na may dadaan ulit na waitress kaya't naisipan ko na hamunin siya. Oh, yan ang mga bagong paparating. Siya naman tanungin mo. Inuso ko pa banda sa likuran niya dahil doon nagmumula ang waitress na daraan sa table namin. Hi miss, I'm sorry balikan na lang kita ha. Ang agad na sagot sa kanya ng waitress at ang makalampas ito sa amin, tumawa kaming dalawa ni Angelo. Halata naman hindi siya attractive sa'yo, so huwag mo nang tatanungin. Pang-asar pa ni Angelo. Whatever, basta alam ko I'm a 7 and since marunong ako mag-play ng guitar, plus point yon sa jigsaw. Kapag nalaman niyon, I'm an 8. Ang mayabang na sabi ni Steven. Grabe sa confidence yan ha. Sabi ng waitress kanina, 6 ka lang, kaya't huwag ka na nga masyadong mayabang. Dapat nga ako magrereklamo dahil 5 lang ako eh. Real talk sa akin, 3 kong pinakamapakatangkad. And look at my hand. Pinakita pa ni Angelo ang malahigante niyang palad. Umiling-iling na lamang ito sa kalokohan ng dalawa kong kasama. Kinumpara pa nila si Scar sa mga games na ginagawa namin. Essential kasi ang rating sa amin at nadala nila yon pati ba naman dito? But the thing is, how can you rate something kung di mo pa naman na to try and shit them para sabihin na 9 lang siya? Just looking at her kahit di ko pa nakikita ang buong mukha niya mula dito sa pwesto ng table namin, for me she's a 10. Then suddenly, bigla itong lumingon sa table namin kaya napaiwas ako ng tingin. Holy shit, what? At lumingon ang dalawa kong kasama kung saan nakapwesto si Scar at ang kasama nito. Huwag kayong tumingin, ang saway ko sa dalawa. The shit, Nathan, ano ka, teenager? Na may crush for the first time? Kung ako sa'yo, tumayo ka, be a man. Ang tagal mo ng bet yan si Miss Carket, lapitan mo na. Ang utos ni Steven. Oo nga, yan o, umalis na yung kasama. Puntahan mo na. Ang pagsigunda naman ni Angelo. Di pa na kontento si Steven at tinulak-tulak pa ang balikat ko na parang pinipilit ako na pumunta kay Scar. Shit na malupit. Nakita ko, tumingin siya dito, Nathan. Mukhang type ka rin ni Miss Carr. Ang sabi ni Angelo. Stop! Hindi yan ang name niya. Tigilan ninyo ko dalawa, umalis na kaya kayo. Sabi ko sa kanila pero ang totoo ang bilis ng tibok ng puso ko. Paano nga kung lumapit nga siya dito, anong sasabihin ko sa kanya? Sa 3 investment company kung saan mismo ako nag-present ng idea, di ako kinabahan ng ganito. Pero sa babaerong to matindi. There's something about her na hindi ko maipaliwanag. Okay bro, we need to chill. Ganito ang gagawin natin. Just in case pumunta siya dito, me and Angela will go. We don't want to cock-block you and if you manage to get her out of here, give everything you've got. You don't want to be a just one-night stand guy? Like pagagising niya sa umaga, she's gonna be like, oh, I'm so stupid. I've slept with that guy. I know you like this girl and I know you don't want to be that guy. Sabi ni Angelo na nagboses babae pa habang sinasabi niyang, oh, I am so shit part. Agree. You should be the guy that's like, oh, he's so shit God. At sasabihin niya sa'yo na, can we do it again? Sabi naman ni Steven at nagboses babae din. Nag-appear pa silang dalawa bago nagtawanan. Thanks for that, sa isip-isip ko. Ang daming alam ng dalawang gago na ito pero pagdating sa mga nag-present ng client ay ako ang pinapasalang nila. Kung makapagbigay sila ng advice, akala mo naman talaga, expert. Sa aming 3, mas marami ako naging girlfriend. Nakatatlo na kaya ako, samantalang si Steven 2 at si Angelo naman 1. And pareho silang in a relationship right now, not unlike me. Kaya sigurong lakas mang asar ng dalawang to. Muli kong nilingon ang popwestohan ni Scar and holy shit. Naglalakad na siya ngayon papunta sa table namin. Both of you, shut your mouth. Ang warning ko sa dalawa. Hanggang nasa harapan na naman si Scar. Hi, can I join? She said while smiling at us.